Disyembre 10, 1995, isang batikang investigador sa kasong homicide ang pumasok sa isang bahay sa tahimik na kalye sa isang subdibisyon sa Parañaque City. Iginiya siya nga isang pulis sa pasilyo patungo sa isang silid tulugan. Nang sumilip ang detective sa loob, natigilan siya. Marami na siyang nakitang crime scene, ngunit isa ito sa mga pinakamaluba. Puro dugo ang paligid. Sa mga dingding, sa sahig, sa kutson, isang bangungot. Ngunit kahit na malinaw na pinangyarihan ito ngang isang pagpatay, may isang malaking problema, walang bangkay. Okay, simulan na natin ang kwento. Noong umagangan Disyembre 8, 1995, inilapang ngang 41, taong gulang na ina na si Lorna Santos ang isang kahon ngang sereal sa kanilang lamesa sa loob ngang kanilang bahay sa Parañaque. Tinawag niya ang kanyang 3 anak para mag-almusal. Ilang sandali lang, ang bunso niyang anak na si Benji, 10 taong gulang, ay dali-daling pumasok sa silid at umupo sa mesa. Nagtimpla si Lorna ngang kape at dinala ito sa kwarto ngang kanyang 13 taong gulang na anak na babae, si Carla. Abala si Carla sa pagme-makeup. Nang paalalahanan siya ni Lorna na malapit na ang oras ng pagpasok sa eskwela, umirap lang ito at sinabing lalabas din siya maya-maya. Nagpatuloy si Lorna sa pasilyo at kumatok sa kwarto ngang kanyang 15 taong gulang na anak na si Brian. Nang hindi ito sumagot, sumigaw siya na kung hindi pa ito babangon, papasukin niya ito at literal na kakalat ka rin palabas, ngunit wala pa ring tugon. Idinikit ni Lorna ang kanyang tainga sa pinto at nakinig. Umaasa siyang maririnig ang kaluskos ng kumot o pagbukas ng aparador, pero iba ang narinig niya. Isang kakaibang tunog nga kumakalansing na metal. Dahil sa di pangkaraniwang ingay, binuksan niya ang pinto. Natakpuan niya ang anak niyang si Brian, kasama ang kaibigan nitong si Jason Reyes, 18 taong gulang, na nakaupo sa sahig. Pilit nilang binubuksan ang isang malaking metal na kahon gamit ang isang bareta at martilyo. Pumasok si Lorna para makita ng mas maigi. Nakita niya ang isang receiver ng telepono na nakasabit sa gilid ng kahon. Malinaw na isa itong payphone na ninakaw nina Brian at Jason mula sa kung saan. At ngayon, sinusubukan nilang kunin ang magabarya sa loop. Sa sobrang gulat ni Lorna, ang tanging nasabi niya ay, "Anong ginagawa niyo?" Tumingin si Brian sa kanyang ina na parang walang pakialam at sinabing, "Ano? Kinukuha lang namin yung mabarya." Bago pa siya makasagot, sumulyap din sa kanya si Jason, ang kaibigan ng anak niya, na parang balewala lang ang lahat at nagsimulang tumawa na parabang may tama ito. Napaatras si Lorna sa pasilyo at nag-isip kung ano ang dapat gawin. Halatang-halata na gumagawa sila ng krimen sa loop mismo ngang kanyang pamamahay. Ngunit matagal na rin niyang pinoproblema ang anak niyang si Brian. Hindi ito ang unang beses na nahuli niya itong gumagawa ngang masama. Kilala si Brian sa pag-organisa ng nga party sa bahay nila nang walang paalam, nakikipag-away sa lahat ng miyembro ngang pamilya. At paminsan-minsan ay sumasama sa makilalang miyembro ngang gang sa kanilang lugar. Matagal nang sinubukan ni Lorna na maging maunawain, ngunit palala ng palala ang maproblema ni Brian. Ang insidenteng ito ngang payphone ang sumagat sa kanyang pasensya. Alam niyang hindi niya ito maaring palampasin. Kung hahayaan niya ito, patuloy lang na susubukin ngang kanyang anak ang mga limitasyon hanggang sa masaktan siya, makasakit ngang iba, o makulong. Ito na ang pagkakataon para maging matigas siya. Nang walang imik, bumalik siya sa kusina kung saan nag-almusal na sina Benji at Carla, na halatang nainis sa gulo na ginagawa ng kanilang kuya. Nilagpasan niya sila, kinuha ang telepono, at tumawag sa 117. Nang sumagot ang dispatcher, sinabi ni Lorna na gusto niyang i-report ang isang pagnanakaw. Ibinigay niya ang sarili nilang address. Pagkatapos, sinabihan niya sina Carla at Benji na kunin na ang kanilang mabag at lumabas para hindi mahuli sa school bus. Ilang minuto ang lumipas, may kumatok sa pinto. Binuksan ito ni Lorna at nakita ang 2 pulis. Nakilala niya ang maito at alam niyang kilala rin siyang mapulis. Hindi ito ang unang pagkakataon na natawag sila sa bahay nga Santos dahil sa mga alitang dulot ngang kanyang anak.
Ipinakita ni Lorna sa mga pulis ang kwarto ni Brian kung saan abala pa rin sila ni Jason sa pagbukas ng payphone. Nang makita ni Brian ang mapulis, nag-apoy ang kanyang mamata sa galit. Sinigawan niya ang kanyang ina. Hindi makapaniwalang tinawagan pa nito ang mapulis. Pinigilan ni Lorna ang konsensya at pinosasan ng mga pulis sina Brian at Jason. Habang isinasakay sila sa police mobile, kinausap ni Lorna ang isang pulis at nakiusap na siguraduhing mananatili si Brian sa Juvenile Detention Center kahit isang gabi lang. Alam niyang ito ay isang tough love na paraan, pero umaasa siyang matatakot si Brian at makakatanggap ang counseling doon. Pumayag ang pulis. Habang papalayo ang sasakyan ng pulis, napansin ni Lorna ang isang kapitbahay sa kabilang kalye na sumisilip sa bintana at sa di kalayuan, isang mag-asawang nagjo-jogging ang huminto para tingnan ang kaguluhan. Naintindihan ni Lorna, pero hindi niya maiwasang mapahiya. Alam niyang pinag-usapan ng makapitbahay ang problema ng pamilya niya. Ito ay nakakahiya at nakakadagdag sa kanyang pakiramdam ng pag-isa. Siya ay kasal. Ngunit ang kanyang asawang si Roberto ay nagtatrabaho sa Saudi Arabia bilang isang OFW at umuwi lamang tuwing 2 taon. Sinubukan nilang ibenta ang bahay sa Parañaque para lumipat, ngunit napagdesisyonan niyang masyadong magulo. Bukod pa rito, nakausap na ni Roberto ang kanyang supervisor tungkol sa posibleng paglipat pabalik sa Pilipinas. Sa susunod na linggo na sana ang permanenteng pag-uwi nito. Tinitiis na lang ni Lorna ang lahat. Alam niyang malapit nang bumalik si Roberto para tulungan siyang harapin ang mga anak, ang mga sismosang kapitbahay at ang lahat ng problema. Kinagabihan, bandang 11:45 PM, nag-ayos na si Lorna para matulog. Tumawag ang Juvenile Detention Center at kinumpirmang nakakulong si Brian dahil sa kasong pagnanakaw. Ang kaibigan naman nitong si Jason dahil 18 anyos na, ay binigyan lang ng tiket at pinalaya rin agad. Alam ni Lorna na sa paglaya ni Brian, makikita lang ulit ang dalawa at babalik sa dati nilang gawain. Bago matulog, pinuntahan niya sina Charla at Benji na nanonood pang ang TV sa sala. Bayernes ng gabi, kaya pagod na si Lorna makipagtalo. Hinayaan na lang niya silang manood at sinabing huwag magpupuyat. Pagkatapos ay pumasok na siya sa kanyang kwarto at pinatay ang ilaw. Ilang oras ang lumipas, nagising si Lorna. Nakita niya sa orasan na malapit ng 3:00 AM, rinig pa rin niya ang TV sa sala. Binuksan niya ng bahagya ang pinto at sumigaw, "Patayin niyo na yang TV at matulog na kayo." Nang bumalik siya sa kama, narinig niyang namatay ang TV at may gayabag na naglakad sa pasilyo. Natahimik ang bahay at nakatulog siyang muli. Ngunit bago mag-umaga, habang madilim pa, nagising siyang muli. Nang imulat niya ang kanyang mata, nakita niya ang isang malaking anino na nakatayo sa tabi ng kanyang kama. Kinabukasan, bandang 10:45 AM, nagising si Benji sa isang nakakabinging katahimikan. Karaniwan, gising na ang kanyang ina para magluto ng almusal, ngunit wala siyang narinig. Wala ito sa kusina. Walang maruming plato, walang kapeng nakasalang. Para bang hindi pa ito nagigising, tinanong niya ang ate niyang si Charla, ngunit hindi rin niya ito nakita. Sabay silang nakpunta sa kwarto ng kanilang ina. Kumatok sila. Nang walang sumagot, itinulak ni Benji ang pinto at sumilip sa loob. Ang nakita niya ay nagpatili sa kanya sa takot. Punong dugo ang silit. Ngunit walang tao. Wala ang kanilang ina. Kalaunan noong umagang iyon, dumating si Detective Ben Faustino sa bahay sa Parañaque. Nalaman niyang nawawala si Lorna Santos at ang mga anak nito ang tumawag sa pulis matapos makita ang dugo sa kwarto. Pagbaba niyang sasakyan, nakita niya ang polis tape sa paligid ng bahay. Isang batang lalaki at babae ang nakaupo sa bangketa, takot na takot. Napansin ni Faustino na may mga dugo sa kanilang damit. Sila marahil ang mga anak ni Lorna. Pumasok siya sa bahay. Habang naglalakad, napansin niya ang isang family picture sa dingding si Lorna, ang kanyang asawa, at 3 anak, lahat nakangiti. Bago buksan ang pinto ng kwarto ni Lorna,
Pinalaan siya ng crime scene photographer na maraming dugo sa loob. Tumango si Faustino. Pagbukas ng pinto, nakita niya ang sinasabi nito. Talsik ng dugo sa mga dingding. Sahig, bintana, at kutson. Bumigat ang kanyang dibdib. Sa daming ang dugong nawala, malamang ay hindi na nila matatakpo ang buhay ang biktima. Lumapit si Faustino sa kama, basang-basa sa dugo ang kutson. Sa isang unan, may malinaw na bakas ng kamay na punong dugo. Napansin din niyang bahagyang natanggal ang kumot. Malinaw na naganap dito ang isang marahas na paglalaban. May nakita rin siyang isang pulang folding knife sa kutson at isang pitaka na nakabuhos ang laman. Naroon pa ang credit card at checkbook. Ibig sabihin, hindi pagnanakaw ang motibo. Biglang may nakaagaw ngang pansin niya sa sahig. Isang maliit na kulay kape na butones. Sinuri niya ang madamit ni Lorna sa aparador, ngunit hindi ito tugma sa alinman sa iyon. Malamang, nahulog ito mula sa damit ngang salarin sa gitna ngang pag-atake. Ibinigay niya ito sa forensics. Napansin niya ang isang malinaw na linya nga patak ng dugo sa sahig. Patungo ito sa isang sliding glass door na papuntang hardin. Bukas ito. Sinundan ni Faustino ang dugo sa damuhan patungo sa isang pinto papasok sa garahe. Walang bakas ngang pagkakalatkat, kaya malamang binuhat ng salarin si Lorna. Binuksan niya ang pinto ngang garahe, bukas din ito. Wala ang kotse. Ngunit ang mapata ng dugo ay nagpatuloy sa loob bago naglaho. Malinaw na dinala rito ng suspek si Lorna, isinakay sa kotse, at umalis. Ang kailangan ni Faustino ay alamin kung anong kotse ang nawawala at hanapin ito. Matapos suriin ang bahay, kinausap ni Faustino ang mga anak ni Lorna. Sinabi ni Carla na huli niyang nakita ang ina noong 11:45 p.m. Idinakdak niya na bandang 3:00 am, sumigaw ang kanilang ina mula sa kwarto para patulugin sila. Pagkatapos nun, wala na silang narinig. Kung totoo ito, nawala si Lorna pagkatapos ang 3:00 am. Inamin ni Carla na bago sila tumawag sa pulis, desperado nilang hinanap ang kanilang ina sa madugong silid, kaya sila nakadugo. Naintindihan ni Faustino, ngunit nangangahulugan din itong kontaminado na ang crime scene. Sinabi ngang isang pulis kay Faustino na dapat din niyang kausapin ang panganay na anak ni Lorna, si Brian, na nasa Juvenile Detention Center. Kinagabihan, hinarap ni Faustino si Brian. Dahan-dahan niyang sinabi na nawawala ang kanyang ina. Batay sa ebidensya, posibleng inatake ito, kinidnap, o patay na. Alam ni Faustino na imposibleng si Brian ang may gawa dahil nakakulong ito. Ngunit tiningnan niya ang record NG Emega kaibigan nito. Inilabas niya ang file ni Jason Reyes, isang kilalang miyembrong gang na may reputasyong marahas. Tinanong ni Faustino kung posibleng pahihiganti ang nangyari dahil sa pagtawag ng ina nito sa pulis. Napayak si Brian. Sinabi niyang wala siyang alam at kahit gaano sila kadalas magaweng ang kanyang ina. Hinding-hindi niya ito sasaktan. Tila tunay ang reaksyon ni Brian. Kaya napagpasiyahan ni Faustino na hanapin at kausapin si Jason. Kalaunan. Habang nasa istasyon si Faustino, laking gulat niya nang dumating si Jason. Mayabang itong nagsabi na narinig niyang hinahanap siyang ang pulisya at naroon siya para patunayang wala siyang itinatago. Dinala siya ni Faustino sa interrogation room. Napansin niya ang mga butones sa damit ni Jason maliit at kulay kape, katulad ng natagpuan sa kwarto ni Lorna. At may mga nawawalang butones din sa damit nito. Itinanggi ni Jason ang lahat. Galit daw siya kay Lorna, pero wala siyang plano ngang pahihiganti. Natutulog daw siya sa bahay nila nung gabing ang krimen. Pumayag siyang magbigay na DNA sample at ibinigay pa ang damit niya para sa pagsusuri. Kinabukasan, Linggo, Disyembre 10, nakatanggap ng tawag si Faustino. Isang lalaki ang tumawag at sinabing may tip siya. Nakita raw niya sa balita na hinahanap ang kotse ni Lorna, isang kulay asul na Toyota Corolla.
Naalala niyang noong nakaraang araw, may nakita silang mag-asawa na ganoong kotse na inabandona sa isang bakanteng lote na puno ang talahib sa labas ang kanilang subdibisyon. Binalikan daw nila ang lugar at nang lumapit sila, may nakita silang katawan ng babay sa likod na upuan. Agad na isinulat ni Faustino ang lokasyon halos 1 kilometro lang mula sa bahay ni Lorna. Nagmamadali siyang pumunta roon. Nakita niya ang asul na Toyota Corolla. Sumilip siya sa bintana at nakita ang bangkay ni Lorna. Nakatali ang kanyang makamay sa likod, may medyas na nakasaksak sa bibig at hubot-hubad ang ibabang bahagi ng katawan. Punong sugat ang kanyang ulo, na parabang paulit-ulit na pinukpok ngang matulis na bagay. Isang forensics officer ang gumamit ng blacklight at may nakitang bakas sa hita ni Lorna Seaman nang pumatay. Kinuha ito para sa DNA testing. Ang resulta ng fingerprints sa kwarto ni Lorna ay dumating. Laking gulat ni Faustino. Lahat ng bakas pati na ang madugong kamay sa unan ay pagari ng 13 taong gulang na si Carla. Kahit ayaw niyang isipin, kinailangan niyang ay konsidera na posibleng tumulong ang dalagita sa krimen. Ngunit nang harapin niya si Carla, humagulgol ito. Natakot at nalito lang daw siya habang hinahanap ang kanyang ina. Naniwala si Faustino. Ang suspek ay dapat isang taong kilala si Lorna at pamilyar sa bahay. Sunod na inimbestigahan ang asawa ni Lorna, si Roberto. Bagamat nasa Saudi Arabia ito, sinuri ni Faustino ang lahat ng posibleng flight na maari niyang sakyan pauwi ng palihim. Valang Robertong Santos sa alinmang passenger manifest. Ngunit noong magkapanahong iyon, hindi pa ganon kahigpit ang seguridad sa paliparan, kinailangan nilang hintayin ang resultang DNA. Isang umaga noong Enero 1996, tumawag ang crime lab. Ang DNA sample ay hindi tugma kay Roberto o sa kaibigan ng anak niyang si Jason Reyes. Ang mga butones sa damit ni Jason ay hindi rin tugma sa natagpuan sa crime scene. Nagkataon lang na magkamuka sila. Ang kaso ay unti-unting lumamig. Pagkatapos ngang 9 na buwan, may dumating na anonymous tip. Itinuro nito ang isang tulak ng droga na si Lito Wenceslao na may record na mamararahas na krimen. Ininterview siya ni Faustino at kahina-hinala ang mga sinabi niya. Ngunit nang lumabas ang resulta ng DNA, hindi rin ito tumukma. Bumalik si Faustino sa simula. Muli niyang kinapanayam ang lahat ng kapitbahay ni Lorna. Alam niya kung gaano kabilis kumalat ang sismis sa isang komunidad, sa isang bahay sa dulong kalye. Sinabi ngang isang babae na wala siyang personal na alam, pero may kumakalat na sismis na dapat niyang tingnan. Ang sismis na iyon, kasama na ebidensya na DNA, ang tuluyang lumutas sa kaso. Ito ang pinaniniwalaan ng mapulis na nangyari noong gabi ng Disyembre 9, 1995. Ang pumatay kay Lorna ay ang kanyang kapitbahay sa kabilang kalye, ang 22 taong gulang na si Freddy Rosario. Si Freddy ay hindi gaanong malapit sa pamilya Santos, ngunit silang ang kanyang ama ay paminsan-minsan nang tumutulong kay Lorna sa mga pakukumpuni sa bahay. Nalaman ni Faustino mula sa sismis na may paktingin si Freddy kay Lorna. Noong gabing iyon, naghintay si Freddy sa labas. Nakita niyang namatay ang ilaw sa sala bandang 3:00 AM. Alam niyang tulok na ang lahat. Dala ang isang martilyo na matulis ang kabilang dulo na parang piko. Pumasok siya sa bahay gamit ang sliding door na alam niyang madalas na hindi nakalok. Nagising si Lorna. Sinubukan niyang lumaban. Ngunit mas malakas si Freddy. Tinali niya ang makamay nito. Kinuha ang susing kotse at binuhat ang buhay pang si Lorna palabas. Isinakay niya ito sa Toyota Corolla at dinala sa bakanteng lote kung saan niya ito pinatay. Pagkatapos, naglakad lang siya pabalik sa kanyang bahay na parang walang nangyari. Ang sismis ang nakudyok sa mga pulis na kumuhang DNA sample mula sa lahat ng binatang lalaki sa kanilang kalye. Ang DNA ni Freddy Rosario ay tumukma. Naaresto si Freddy Rosario noong Enero 1997, mahigit isang taon matapos ang pagpatay kay Lorna.
Siya ay nahatulan ngang first-degree murder at sinentensyahan ngang habang buhay na pagkakakulong.